Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa misteryosong bundok ng Balagbag? Sa ating kwento, tatlong magkakaibigan ang magiging saksi sa isang bangungot na magpapabago sa kanilang buhay. Sa kanilang pag-akyat, isang hindi inaasahang bagyo ang magiging simula ng isang serye ng mga trahedya at kababalaghan. Makakaligtas kaya si Isabela mula sa kuko ng kadiliman na bumabalot sa kagubatan, at ano ang lihim ng lumang kubol na nagtatago ng mga kalansay at misteryo? Huwag bibitaw dahil ang kwentong ito ay maghahatid sa inyo sa dulo ng inyong mga upuan, naghihintay sa bawat bulong ng hangin at ugong ng kadiliman. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan sa paanan ng Manit Balagbag, nagkikilitian at nagbibiruan sina Isabela, Marco at Tricia habang inaayos ang kanilang mga backpacks. Ang araw ay parang spotlight na tumatanglaw sa mga puno, nagbibigay buhay sa mga dahon na sumasayaw sa ihip ng hangin. Grabe, perfect weather to para sa climb! Masayang sambit ni Marco habang ina-adjust ang kanyang cap. Tama ka dyan, bro. Sana magtuloy-tuloy to, sagot naman ni Tricia sabay abot ng trail mix kay Isabela. Habang sila'y naglalakad, naglalaro ang kanilang mga mata sa mga kakaibang bulaklak at makukulay na ibon na nagpapalipat-lipat sa mga sanga. Pero hindi nagtagal, ang masaya nilang usapan ay napalitan ng katahimikan nang biglang nagdilim ang paligid at sumalubong sa kanila ang malakas na hangin. Oy, mukhang babagsak yata ang ulan, puna ni Isabela na may halong pag-aalala. Tulad ng inaasahan, biglang bumuhos ang malakas na ulan na parang may galit sa mundo. Basang-basa at halos wala nang makita, nagmadali silang maghanap ng masisilungan. Sa isang kagubatan, nakakita sila ng lugar na tila inaalagaan ng kalikasan, kung saan ang mga dahon ay siksik at luntian na nagbigay proteksyon sa kanila mula sa ulan. Dito nila itinayo ang kanilang mga tent sa tabi ng isang bukal na tila musika sa kanilang mga tenga. Upang maalis ang kanyang pag-aalala, binuksan ni Isabela ang kanyang libro at nagpatugtog ng musika sa kanyang earphones. Ngunit sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, may kakaibang tunog na sumusundot sa kanyang pandinig na parang may bumubulong ng hindi magandang balita. Ano kaya ang misteryong dala ng hangin? May kakaibang nangyayari sa kagubatang ito na nagpaparamdam ng kilabot sa bawat patak ng ulan. Sa pagdating ng gabi, ang katahimikan ay napalitan ng isang ugong na tila halinghing ng malaking insekto. Hindi mapakali si Isabela at ang kanyang kaba ay tila lumalaki kasabay ng bawat ulit ng tunog. Ano ba yan? Parang ang creepy naman ng tunog na yan. Bulong ni Isabela sa sarili habang pilit pinapakalma ang kanyang dibdib. Hindi na siya nakatiis at nagpasyang hanapin ang pinagmumulan ng kakaibang ugong. Bit-bit ang flashlight, dahan-dahan siyang lumabas ng tent. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aatubili. Ang mga puno ay tila nagtataasan at nagbabantay. Ang kanilang mga anino ay naglalaro sa liwanag ng kanyang flashlight. At doon niya nakita ang hindi niya inaasahan. Ang mga katawan ni Marco at Tricia ay nakahandusay, walang buhay, at ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kawalan na parang may nakita silang hindi dapat makita ng sinuman. Gulat at takot ang nangibabaw kay Isabela. Tumakbo siya palayo, ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na tumatakbo sa basang lupa. Ang hangin ay sumisipol na parang kasabwat ng kadiliman. Sa kanyang pagtakas, isang lumang kubol ang sumilaw sa kanyang mga mata at doon siya nagtago. Umaasang ito na ang magiging ligtas niyang kanlungan. Ngunit ang kubol ba na ito ay magiging kanlungan nga ba? O ito ang magiging simula ng mas malalim na bangungot?
Anong misteryo ang naghihintay kay Isabela sa loob ng kubol na ito? Ang pagtuklas sa kadiliman ay nag-uumpisa pa lamang. Sa loob ng kubol sinalubong ni Isabela ang amoy ng lupa at ang hininga ng nabubulok na kahoy. Ang mga kalansay ng hayop na kakalat sa sahig ay tila mga tahimik na saksi ng mga nakakakilabot na pangyayari. Ang mga buto, bawat isa'y may sariling kwento ng lagim na hindi masambit. Sa gitna ng kubol isang upuan, yari sa mga buto at may mga ukit na hindi maintindihan ang nakaabang. Mga tuyong dahon ang nakapaligid dito, tila mga alay sa isang hindi nakikitang nilalang. Sa pagod at takot, napilitan si Isabela na umupo sa tronong ito. At sa sandaling iyon, isang lamig na hindi maipaliwanag ang kanyang naramdaman. Tila may mga kamay na humahaplos sa kanyang likuran. Ngunit hindi nagtagal, bumalik ang ugong na nagdala sa kanya sa kubol na ito. Ang tunog, mas malakas at mas malapit kaysa dati, ay tila isang babala. Sa takot, tumayo si Isabela. Nagpasyang hindi siya maaaring manatili rito. Kailangan niyang lumabas at humingi ng tulong. Paglabas ni Isabela sa kubol, ang buwan ay nagtago sa likod ng mga ulap at ang hangin ay bumulong ng mga salitang hindi niya maunawaan. Sa kanyang pagtakas, nadapa siya at nasugatan, ngunit walang panahon para sa sakit. Ang kanyang isipan ay puno ng isang layunin, ang makalayo sa lugar na iyon. Sa tulong ng kanyang natitirang lakas, nakalabas siya ng kagubatan at nakarating sa bayan ng San Jose del Monte. Walang pag-aatubili, dumiretso siya sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Doon, nanginginig at umiiyak, ibinahagi ni Isabela sa mga awtoridad ang bangungot na kanyang nasaksihan at ang malagim na sinapit ng kanyang mga kaibigan. Ang kanyang salaysay ay simula pa lamang ng isang mas malalim na misteryo. Ano ang naghihintay na katotohanan sa likod ng mga pangyayari? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mga lihim na magpapakilabot sa bawat makakarinig. Kinabukasan, kasama ang isang grupo ng mga pulis at mga kagawad ng barangay, bumalik si Isabela sa lugar ng kampo at sa lumang kubol. Ang araw ay mataas na, ngunit ang pakiramdam ng lagim ay hindi nawala. Ramdam pa rin ni Isabela ang bigat ng hangin, parang may mga matang nakamasid sa kanila mula sa kagubatan. Pagpasok nila sa kubol, parang eksena sa pelikula ang kanilang nadatnan. Ang mga ebidensya ng isang nilalang na namuhay sa kagubatan na tila hayop ay kitang-kita nila. Ano to, paa ng aswang? Biro ng isang pulis pero walang tumawa. Ang mga bakas ng paa ay malalaki, hindi katulad ng sa tao, at ang mga labi ng kanyang mga kaibigan ay nakakalat sa paligid na parang basurang itinapon lang. Habang pinipilit ni Isabela na pigilan ang kanyang luha, isang bagong upo ang yari sa buto ang kanilang nadatnan sa kanilang pagbabalik sa kampo. Tila kagagawa pa lamang gamit ang mga buto ni Marco at Tricia. Ang dugo ay sariwa pa at ang mga buto ay maingat na pinagdugtong-dugtong na parang isang obra maestra ng isang baliw na eskultor. Ang pinakanakakatakot ay ang patuloy na paggalaw ng upo ang yari sa buto na tila may nakaupo na hindi nakikita ng mga mata. Diyos ko, ano to? Bulong ng isa sa mga pulis habang si Isabela ay nakaramdam ng matinding kilabot na tumayo ang kanyang balahibo. Ang ugong na patuloy na umaalingaw-ngaw sa paligid ng kagubatan ay tila nagbabadya ng isang hindi maipaliwanag na misteryo na naghihintay matuklasan. Ang mga awtoridad ay nagtawag ng karagdagang tulong habang si Isabela ay nakatitig sa trono. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa misteryosong bundok na ito? Sa huli natutunan nila na ang kalikasan ay may taglay na ganda at lagim.
Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Kita-kit sa susunod na upload at tandaan sa bawat biyahe, may misteryong nakatago. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod na maging kwento.